Salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam channel, nandito na po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga sunnah sa pag-aayuno. Mga kapatid sa Islam, ito ay isa sa mga dapat unawain ng isang Muslim. Sa buwan ng Ramadan ay bukas ang mga pintuan ng mga kabutihan. Lalo na tayo naghahangad po tayo pumasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po mga kapatid sa Islam, nagsusumikap talaga tayo. Nagpaparami tayo ng mabuting gawa. Sapagkat ito po ay mga gawain kung saan ikinalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga mabubuting gawa mga kapatid, ito ang hangad ng isang tunay na mga manampalataya. Kaya kung kapag ikaw gumagawa ng sunnah, ang sunnah po ay mga kapamaraanan ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Ibig sabihin lahat ng mga ginawa ng propeta ay kinalulugdan yun ng mahal nating Allah. Kaya kapag ikaw pumahangad kay Allah at sa kabilang buhay ay mahalin mahal nating propeta Muhammad SAW. At isa sa mga pagmamahal nating kay Prophet Muhammad SAW ay ginagaya natin ang kanyang mga yapak. Ang yapak ng ating mahal na propeta Muhammad SAW. Kaya mga yapak ng propeta Muhammad SAW, yun ang tinatawag nating mga sunnah sa Arabic, ang kanyang mga kapamaraanan. Kaya katulad dito sa isa sa mga kapamaraanan ng mahal nating propeta Muhammad SAW ay ang pagkain ng sahur. Ang sahur mga kapatid sa Islam ay isa sa mga sunnah ng ating mahal nating propeta Muhammad SAW. Kumakain talaga siya ng sahur. Nagsasahur siya. Kaya yun ang ginagawa natin before ng ang Fajr. Kumakain po tayo ng sahur. Kasi nga ang mahal nating propeta ay nagsabi Anas radhiyallahu anhu qala Nabi SAW tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kumain kayo ng sahur. Yan ang pagkasabi ng mahal nating propeta na kumain po tayo ng sahur. Sapagkat sa sahur ay mayroong barakah o pagpapala. Kaya sa nag-aayuno mga kapatid. Kaya pasalamat talaga tayo bilang Muslim. Nag-Muslim tayo, natuto tayo paano isagawa ang tama at wastong pag-aayuno. Hindi ginagawa ng ibang mga hindi Muslim. 30 days din nila alam anong gagawin. Pagpapatiwakal ang ginagawa nila. Hindi sila kain, hindi sila inom. Ay tsak mamamatay ka nun. Sa atin mga Muslim, ginawa talaga na sunnah ang kumain ng sahur. Lawak pa ito, batas na ito. Ito ay isa sa mga nagpapaanyaya na para lumakas tayo sa pagsamba, sa pag-aayuno. Yun ang pagkain ng sahur. Kaya gigising tayo, magluto tayo, kung malapit ng Fajr, dapat tapos ka na sa sahur. Kasi nga, yun ang tama mga kapatid, yun ang sunnah. Kaya ang pagitan ng sahur sa atin mga kapatid ay parang parang kasi kapag mag-adan na, hindi ka na pwede kumain dyan, hindi ka na pwede uminom. Kaya ang pagitan niyan ay katumbas sa time ni Prophet Salam, katumbas ng 50 talata. 50 verse ang sa pagbabasa ng propeta. Ibig sabihin mga lang yan, siguro kung magbasahin mo mga 50 verse, mga 10 minutes. Dapat ganun na ganun mga kapatid. O 15, basta kumain ka talaga sa pinakadulo. Hindi ka kakain na maaga pa. Tapos busog ka na, mga alas 3, busog ka na, hindi ka nakakain alas 4. Alam naman natin, ang Fajr, mga quarter to 5, mag-aadan na. Dapat ang sunnah, doon ka sa pinakamalapit sa adan kumain. Allahu Akbar. Kasi nga, example, kakain ka mga 4:20 o lapit, hindi naman makukuha ang pagkain siguro mga 10 minutes o 15 minutes o makaabot ka pa sa
Kaya yun ibig sabihin doon, yun ang isa sa mga kagandahan ng ginawa ng mahal nating propeta wa salam. Kumakain siya sa ano, kasi ang sahur mga kapatid, ang kinakain natin sa umaga, tawag diyan sahur, nagpapalakas po 'yan sa mga nag-aayuno. Allahu Akbar. Kaya matibay ka talaga kahit gutom na gutom ka pagdating ng asar, kahit sumasakit ang ulo mo, inshallah ang sahur makakatulong sa iyo 'yan. Kumain ka sa sahur, hindi ka, huwag kang magpabaya talaga. Ha? Tapos kung kakain ka ng dates, Allahu Akbar, yun, isa sa mga maraming vitamina po yan mga kapatid. Yan, mga ano ng mahal nating propeta. Ha? Tapos, tapos mga kapatid, ang ano ang kahit sa iftar, kakain propeta Muhammad kumakain ng dates, 3, 5, basta kasi nga puno po yan ng vitamina. Ha? Tapos mga ano mga kapatid, huwag yung kalimutan sa buwan ng Ramadan, itaas mong kamay mo, manalangin tayo kay Allah. Katulad sa ginawa ng mahal nating propeta sallam. Nagdidikir siya, binabanggit niya lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdudua talaga siya. Katulad sa ano dito, kapag sa hadith ng mga kapatid, dati ang propeta Muhammad sallam, kapag mag-iftar ay magsabi, umalis na ang pagkauhaw, nabasa na ang mga ugat, nanatili ang kantipala kung gustuhin ni Allah. Allahu Akbar. Kung sa Arabic pa mga kapatid, kung sa ano pa mga kapatid, sa ano sa Arabic, dhahaba dhama'u wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. Allahu Akbar. Yan lang mga kapatid, napakasimpleng dua yan sa panalangin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu. Hindi niya talaga pinakalimutan niya na banggitin ang mga ganitong mga panalangin. Kasi nga, para din yan sa iyo na humingi ka talaga ng lakas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na lakasan ang iyong kalooban, lakasan ang iyong pangatawan, lakasan ang iyong pananampalataya. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa Islam, nagtalaga ng pag-aayuno ang dahilan para matakot po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sabi ng Allah, ninais ng Allah na pagagaanin sa inyo at nilikha ang tao na napakahina. Kaya napakahina natin mga kapatid. Pero kung tinataas mo kamay mo, nanalangin ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, nakuha mo ang tamang pamamaraan mga kapatid. Kasi nga, ganun tayo, may hina tayo, pero huwag nating putulin talagang relasyon natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang relasyon natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, napaka-importante yan sa mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Kaya kung kapag nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat ganun ka. Tapos itandaan nyo sa fasting mga kapatid, sa pag-aayuno, sa saum natin, iwasan mo talaga ang away. Huwag kang makipag-away. Huwag kang ano talaga. Kasi nga, meron dito mga kapatid, sa hadith ni Prophet Salam, sabi na, an Abu Hurairah, qala Rasulullah Salam, laysa siyamu minal akli wa syurbi, faqat innama siyam minal lagwi wa rafathu wa isabaka ahadun aw jahila alayka faqul inni sa'im. Sa hadith mga kapatid na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng mensahero ng Allah sallam, hindi ang pag-aayuno mula sa pagkain at pag-inom lamang, bagkus ang pag-aayuno ay sa walang kabuluhang salita at kalaswaan, at saka kapag may minura, may nagmura sa sinuman o naging hindi na maging matino sa iyo, kung gayon ay yung sabihin tunay na ako ay nag-aayuno. Isinalaysay ni Bayhaqi at itinama ni Albani. Allahu Akbar. Tingnan niyo sa hadith na ito mga kapatid. Yan ay isa sa mga sunna ng mahal nating propeta wa salam. Ang sunna niya, sabihin na lang na ako'y nag-aayuno. Kasi may mga tao ganun gustong makipag-away, ayaw nila maging matino, puro kapastusan ang lumalabas sa bibig.
mas mainam, iwasan mo yan. Mas magsabi ka na lang, fasting ako. Kasi nga ang fasting, hindi lang yan sa pagkain, hindi lang sa inumin, pagsasanay yan sa sarili mo, kapatid, na binabago mo talaga ang iyong kalooban. Ha? Nagiging talisay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya ganon na ganon ang ating pagkaayuno, mga kapatid. Dinadalisay natin. Iwasan mo ang pakikipagbangayan. Ha? Dahil wala talagang ano dyan, may mga magtatanggi, mayroong magpapatunay, hanggang sa iinit ang bawat isa. Ganon talagang bangayan, mga kapatid. Kaya away, pagkalayo ng kalooban, at hindi na sila magbabati sa bawat isa. Kaya kapag ganon, mga kapatid, training tong fasting natin na para hindi tayo lalapit sa pagiging tinatawag natin na bangayan na wala namang saysay. Ha? Kaya tapos ito pa, mga kapatid, iwasan natin din ang mga chismis. Ang mga chismis, mga kapatid, yan din ang isa sa mga dapat iwasan, kasi ito ang fasting natin, mga kapatid, meron talaga tong tinatawag na diwa. Meron talaga tong pangangahulugan. Na pangangahulugan dito, dapat talaga tayo, maging malakas ang ating pananampalataya na masyadong dalisay, masyadong busilak para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Merong hadith dito na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, ruba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa ruba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dito sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng mahal nating Propeta sallam, baka meron sa nag-aayuno ay wala siyang mapala sa kanyang pag-ayuno maliban sa pagkagutom. Tingnan nyo, maliban sa pagkagutom. At baka meron sa nagdarasal ay wala siyang mapapala sa kanyang pagdarasal bukod sa pagkapuyat. Ay sinalaysay ni Ibn Majah at ginawang Hasan ni Albani. Kaya dyan sa hadith, mga kapatid, kasi nga gumagawa siya ng mga kabutihan, gumagawa siya ng pag-aayuno, gumagawa siya ng pagsasamba, nababawasan ang kanyang mga gawa. Kapag ikaw mahilig sa chismis, mahilig sa pagmumura, mahilig sa pakipagbangayan na wala namang silbi, pag gano ka doon, manglilipak ka ng kapwa mo, nababawasan po ang ating mga mabuting gawa. Magiging na lang, tingnan nyo dito, gutom na lang, subhanallah. Fasting ka nga, gutom lang pala nakuha mo kasi nga inubos mo na ang iyong mga gantimpala. Kaya Allahu Akbar, kaya bilang Muslim, mga kapatid, encouragement sa akin at sa inyo na magiging talaga tayo, mag-focus talaga sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Focus talaga, kasi nga may mga kapamaraanan to para madagdagan ang ating baitang para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mababawasan na yung gantimpala. Nakakalungkot yun kasi nagsayang ka ng oras, nagsayang ka ng lakas, nagsayang ka ng iyong pagbigay halaga. Kaya puro sayang lang. Kaya bilang mga kapatid, dapat paghawakan mo. Katulad dito, isa sinabi ng Allah din, mga kapatid, sabi niya, mga sumampalataya, layuan ninyo ang marami sa ilang hinala. Katotohanan ng ibang hinala ay kasalanan. Tingnan nyo, paghihinala, mga kapatid. Iwasan mo yan. Doon tayo sa sure. Doon tayo sa nakakatiyak ka. Kasi nga, ito pa, pa dito, sinabi pa, dugtong dito, huwag kayong maniktik at manglibag sa bawat isa. Gugustuhin ba na isa sa inyo nakakain ng laman ng kanyang kapatid na bangkay? Kung gayon, ito ay inyong kasusuklaman. Kaya't matakot kayo kay Allah. Katotohanan, si Allah ang tumatanggap ng pagbabalik loob, ang mahabagin. Kaya talaga, mga kapatid, napakatindi, napakalubha ng pagpaparusa ng Allah sa mga kataong nagsasalita ng panlilibak sa kapwa. Kasi parang kinakain niya palang naman ng kanyang kapatid. Ano pa? Na bangkay. Billah. Napakabaho, napakatindi. Kaya huwag tayong manglibak ng kapwa natin, mga kapatid.
lalo na sa buwan ng Ramadan. Kahit pinakamasarap na usapan yan, kahit enjoy ka pa dyan, dapat iwasan mo yan kasi nga hinalimbawa yan ng Allah sa kapatid mo na bangkay na kinakain mo. Kaya kasuklam-suklam yan, hindi mo yan makain-kain, kaya huwag kang magdiba. Kasi pangit talaga eh. Tapos sa buwan ng Ramadan mga kapatid, isa sa mga pinakasunna ng mahal nating propeta salam ay ang pagbibigay ng kawang-gawa. Ang pagbibigay ng kawang-gawa mga kapatid, isa rin niya sa pinakamagandang gawain sa Ramadan. At kagandahan sa Islam mga kapatid, ang mayroon lamang kakayahan ang magbigay ng kawang-gawa. Hindi lahat to magbigay. Sa Islam, tandaan nyo mga kapatid, ito isa sa pinakamagandang religion. Kasi ang magbibigay ng kawang-gawa, ang meron lamang may kaya. Pero kung wala ka namang kakayahan, huwag kang magbigay. Dapat nga ikaw pa ang bibigyan. Allahu Akbar. Kung tingin mo ikaw isa sa mga mahihirap, huwag kang magbigay. Ikaw dapat ang bibigyan. Kasi nga ang mga kapatid sa Islam, na kasi ito yung kahit ang mahal natin propeta salam, ang walang-wala siya. Hindi katulad sa ibang religion, subhanallah, kawawa talaga mga member nila. Lahat sila magbibigay ng ikapo. Kahit mahirap na, magbibigay pa ng ikapo. Hindi ganun sa Islam mga kapatid. Kung lahat magbigay, sinong bibigyan? Pupunta sa pastor. Kaya kalukuhan talaga. Kaya sa Islam mga kapatid, lahat kung merong kang kakayahan, maina magbigay, lalo na sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Katulad sa hadith dito na inulat ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu na dati propeta ng salam ay pinaka mapagbigay na tao. At lalo na siya mapagbigay sa buwan ng Ramadan. Sa oras tinagpo niya si Angel Jibril. At si Jibril ay tinatagpo siya sa bawat gabi ng Ramadan. Allahu Akbar. At saka tinuturuan ng Quran. Kaya talagang pinakapagbigay siya ng kabutihan kaysa hanging pinadala. Kaya dyan sa hadith mga kapatid, ang mahal nating propeta salam, napakatinding magbigay. Tingnan niyo, propeta yun Mahal nating propeta, grabe magbigay. Binibigyan niya talaga sa oras, lalo na sa buwan ng Ramadan. Kasi nga nakikita niya si Angel Jibril. Kasi ang mga propeta, gano'n naman talaga propeta, dapat may kontak yan. May kontak sa langit. Alam naman natin, anghel yun ang mga doon, nagdadala ng mensahe. Kaya si Prophet Muhammad Salam mapagbigay talaga sa buwan ng Ramadan. Kasi na-encourage siya. Dapat mga kapatid, bukas palad ka talaga sa buwan ng Ramadan. Huwag kang magdamot sa pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At isa sa mga isa sa mga sunna ng pag-aayuno mga kapatid, ang pagkain ng iftar. Allahu Akbar, di ba? Tingnan nyo sa Islam, kompleto talaga ang pag-aayuno. Kakain ka ng sahur sa before ng sunset, sunrise, before ng sunrise, kakain ka na dyan ng sahur. Kung sunset na naman, paglubog na naman ng araw, kakain ka naman ng iftar. Allahu Akbar. Para para natapos mo na kasi ang obligadong pag-aayuno. Ayun ang kasiyahan natin mga kapatid. Kaya kapag napapansin nyo, oras na ng iftar, Allahu Akbar, sobrang saya ng mga Muslim. Kasi nga, nalampasan na naman ang isang araw na obligasyon na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat magalak ang isang tunay na manampalataya kasi natapos siya ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kakain tayo ng sahur. Kaya ang iftar. Kaya isa sa mga sunna, magmadali talaga. Kapag makarinig na kayo ng adan, punta nyo kagad, kakain kayo kagad. Kasi nga may hadith si Prophet Salam, sabi ng Propeta Salam, na inulat ni Sahal, radiyallahu anhu, sinabi ng mensahero, salam, la yazalu bi khairin, la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalul iftar, ajjalul iftar. Sabi niya, ang mga tao ay patuloy sa kabutihan hanggat sa minabadali nila ang pagkain ng iftar. Allah. Kaya pag malapit ang paglubog ng araw, naghahanda talaga tayo. May pagkain, nagluluto talaga. Allah. Kasi nga, nasa tamang ka. Huwag mo lang hintayin na
Walang-wala na talaga ang araw. Basta paglubog ng araw, kahit pula, basta nakita pula pa, basta lumubog ng araw, kumain ka na. Ha? Huwag mo nang hintayin dumilim na ang paligid. Kasi nga, hindi iyan ang sunna ng mahal nating propeta, mga salam. At isa sa mga ano rin mga kapatid, kumain ka ng dates. O, dito tayo sa Saudi, alhamdulillah, maraming mga dates dito. Kain ka, kuha ka dyan ka. Dami kayang mga dates makukuha dito. Ha? Kaya yung sunna talagang dates, 3, 5. Yun yung kainin mo mga kapatid. At isa sa mga sunna ng mahal nating propeta ng salam, ang pag-umrah. Kapag kung may kakayahan kayo mga kapatid, kapag meron kayong oras, mag-umrah kayo sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Alam nyo kasi ang pag-uumrah, pagpunta sa Makkah, para may sagawa mong umrah, ay katumbas siya ng Hajj. Allahu Akbar. Kapag gusto mo talaga katumbas ng Hajj, mag-umrah ka sa buwan ng Ramadan. Kasi nga, na yan ang isa sa mga pinakamatinding ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Kasi nga pinagsasabay mo lahat Sa buwan ng Ramadan, nagpasting ka. Sa buwan ng Ramadan, lumakbay ka. Sa buwan ng Ramadan, nag-umrah ka. Allahu Akbar. Kaya sa mga baguhan mga kapatid, kapag makarinig kayo, may pupunta sa umrah, samahan nyo kagad. Opportunity, pagkakataon yan, mabisita yung bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ang bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala, doon po tayo umaharap, doon tayo ginagawa nating direksyon yan sa pagdarasal. Kaya ganun na ganun mga kapatid ang ating pagsamba na kailangan meron tayong direksyon sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga kapatid sa mga mga kapatid pag-umrah, kaya kapag nandoon ka na sa Makkah, ang gantimpala mo doon mga kapatid, 100,000. Ganon ang gantimpala sa mga nag-umrah. Allahu Akbar. Makakuha ka ng 100,000. Kaya mahirap talaga kapatid, saan mo kunin yan? Ang 100,000 na katumbas na pagdarasal, makukuha mo lang yan doon kapag ikaw doon ka nagsala sa Makkah. Kung nagsala ka naman sa Masjid ng Propeta, 1,000. Magsala ka sa Masjidul Aqsa, 500. Tingnan nyo, sa Makkah, kapag nagsala ka isa doon, 100,000. Kaya mainam talaga ang kapatid. Katulad dito na inulat ni Jabir radhiyallahu anhu na ang Propeta ng Salam ay nagsabi, ang dasal sa aking masjid ay mainam pa sa 1,000 dasal maliban sa Masjidul Haram. At ang dasal sa Masjidul Haram ay mainam pa sa 100,000 dasal. Tingnan nyo, 100,000 talaga kaysa iba. Kaya yun lang. Kaya kung makapunta kayo doon mga kapatid, magano talaga, damihan nyo talagang sala. Damihan yung dikir doon. Kasi nga, grabe ang kuwabalit doon. Tapos isa sa mga pinamagandang gawain din mga kapatid, sa time ng Ramadan ay manatili sa masjid. Upo ka doon, magmuni-muni ka, ganun. Basta yun ang ginagagawin mo. Mamuni-muni ka doon sa masjid. Kung example, busy-busy ka, mas kahit 30 minutes, 10 minutes, basta umupo ka lang doon, magmuni-muni ka kay Allah, magdikir ka, magdua ka, manalangin kay Allah. Maganda nga sa atin ang ating panalangin mga kapatid, inataas natin ating kamay. Sa Christian kasi ganito, tapos wala pa namang utos, yun ang napakasakit. Hindi utos, yung ginagawa nila. Sa atin, alhamdulillah, binubuksan talaga. Nagpapakita na tayo nagpapakumbaba talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na dapat idama natin na tayo mga alipin, na hindi dapat magmataas sa may kapal. Kaya, gayon mga kapatid tayo, mga Muslim, yun, isa sa mga doon, manatili tayo sa masjid, upo ka doon. Yun ang isa sa mga sunnah ng pamaraan ng mahal nating propeta. Tapos mga kapatid, ito pa, pagpapakain din sa nag-aayuno. Allahu Akbar. Kaya sa mga kapatid, sa pag-aayuno ay isa sa mga rin yung mga kapatid. Tingnan nyo dito sa Saudi, meron kaming Ramadan tent. Maraming kumakain araw-araw. So, higit 1,000. Allahu Akbar, higit 700 na kumakain doon. Tapos ang mga tao, subhanallah,
grabe talaga magbigay. Nagbibigay talaga sila kasi nga kapag pinakain mo ang tao nag-aayuno, ang iyong gantimpala ay katulad din sa kanyang pagkaayuno. Hindi talaga mababawasan. Allahu Akbar. Katulad na inulat ni Zayd bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, sinabi ng mensahero salam, ang sinong nagpakain ng iftar sa nag-aayuno ay magkaroon siya tulad ng gantimpala nila na hindi mababasan mula sa kanilang gantimpala ng anuman. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ganun ang gantimpala. Kapag ikaw, example, may kaya ka naman, magbigay ka, pakainin mo, nag-aayuno, Allahu Akbar. At nakita ako talaga yan dito sa Saudi. Grabe talaga sila magpakain. Tingnan nyo, may tustusan talaga nila. Magdala sila ng tubig, magdala sila ng dates, pakainin mga tao ito. Sana mayroon din ganun sa Pilipinas mga kapatid. Kung example, ikaw, nagkaroon ka na ng yaman, naging masagana ng buhay, huwag mong kalimutan ang iyong mga kapatid. Ang kaya may mga tinatawag nating kalam ng kanilang sikmura. Isang kahig, isang tuka lang sila. Kasi nga, ang kalam ng sikmura ng mga mahirap mga kapatid, subhanallah, buti na nga, meron tayong Ramadan, meron tayong fasting, naramdaman natin ang gutom nila. Kasi yun din purpose ng pagpapasting para maramdaman mo kalam ng sikmura ng iba. Kung puro ka lang kabusugan, malimutan mo talaga, magiging maging manhid ka. Hindi mo nararamdaman ano ang dinaramdam ng isang dukha. Kaya alhamdulillah, tinuturuan tayo na magkaroon ng pakiramdam sa ating kapwa. Tapos, ito pa mga kapatid, isa sa mga pinakamaganda ring gawain sa sunnah ng mahal nating Propeta Salam, kapag makarinig ka ng adan, tapos meron ka pang pagkain o inumin sa iyong kamay, kung dito sa hadith ka, tubig lang kapag may tubig, inumin mo ng tubig. Busin mo na yan. Pero nasa kamay mo lang. Pero kung wala, huwag ka na, hindi ka na pwede kumain dyan. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Dapat nga alert mo ka na Alhamdulillah, may oras na tayo. Kaya isang dito mga kapatid, dapat ka din. Tapos pinakapanghuli mga kapatid, katulad sa hadith dito na asyamu junnah wala yarfuth wala yajhal wa inimraun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sa'im martain. Sabi dito sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu ang pag-aayuno ay panangga. Kaya huwag maging malaswa. Tingnan nyo, ayuno natin, panangga natin yan. Kaya huwag maging malaswa. Huwag puro kalasuan. Tingnan nyo sa panahon natin mga kapatid, ang mga kababaihan, ano na lang pinanggagawa nila sa kanilang mga katawan, wala na silang respeto sa sarili nila. Kaya ganon mga kapatid, yun isa sa mga makakapigil dyan ang pag-aayuno. Para mapigilan mo yan. O kaya mayroong nagbura sa iyo. Sabi tapos huwag kang magmangmaangan. Kapag alam na natin, huwag tayong magmangmaangan. At kung mayroong taong umaway sa iyo, o nagbura, sabihin mo na lang, fasting ako. Yun ang pinakamaganda sa nag-aayuno. Kapag mayroong nag-aaway sa kanya, sabihin niya, fasting ako. Kaya para tumigil na siya, huwag na siya makipag-away sa iyo. Inshallah mga kapatid Islam, sa sunnah mga kapatid, ito tinuturo talaga natin sa ating mga anak. Kasi nga sila sinangsunod natin, kaya turuan mo sila sa mga sunnah. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.